March 2020 hanggang sa mga sunod na pagkakataon, naglabas ng isang research ang Washington Post na samantalang ang mga tao daw ay lumalaban at talagang nagsusurvive sa mga epekto, sa mga damages at mga banta ng COVID-19, ang mga tao dapat ay nagkakaroon ng very mindful capacity or willingness to connect with our loved ones and friends, lalo online. Sa panahon na ginagawa natin ito ng mga na virtual or remote dahil may mga loved ones tayo na malayo sa atin, dahil nga may mga restrictions, it is our duty to intensify our desire pala to keep our mindful connection. Dahil pinapahalagahan ng World Health tsaka itong Washington Post the necessity or the importance of keeping our active and intimate connections as much as possible to keep our psychosocial relationship healthy, strong, and maturing. No, ang original context pala nito at napansin ko rin sa aking counseling practice is that it should be first and foremost strengthened sa context ng ating mga family. Nadidevelop dapat siya yung intimate connection na ito sa ating mga pamilya. Isa siguro yun sa mga lessons na talagang obvious na na-draw out natin na nung tayo ay na-confine sa atin sa iisang bubong, sa mga tahanan natin, dapat sinasamantala natin yung pagpapatatag, pagpapalalim at papahigpit ng ating mga connection. Asawa, sa mga anak, para may iwasan natin yung tendency to be isolated o kaya parang physically present pero mentally or psychosocially absent or disconnected naman. Sa family systems approach na ginagawa namin sa counseling na lahat ng tao na pumupunta sa counseling program at practice at counseling center, sila ay representation ng isang problematic dysfunctionalities na meron sa isang grupo, let's say family o church o kaya isang group of friends. Therefore, meron tayong kinalaman kung paano magkakaroon ng mga programs o provisions kung paano tayo magiging malusog, kung paano tayo magiging functional at productive din. So we are a member of a body. Therefore, knowing that or realizing that, meron tayong mga responsibilities to keep our mindful therapeutic connection and responsibilities with one another. Lalo sa family dapat. Sabi nga ng isang book na nabasa ko, pwede daw magawa natin yan kung tayo isama-samang kumakain. Pwede rin magawa yan kapag we enjoy one activity during weekend o kaya Friday night. O kaya pag naghahati-hati tayo ng mga household chores when we get to enjoy our respective shares at mga contributions at wala tayong lamangan o wala tayong mga hili-hilian kasi yun pala isang kaparaan, a creative way also to realize our roles and responsibilities basta tayo ay magkakasama at patuloy na gumagampan sa ating mga trabaho. Sa church din, napansin ko rin na merong intensification ng ating mga cell grouping, small grouping, at tapos mga accountability groups that may pananagutan ako sa iyo. I am my brother's keeper. You are your brother or sister's keeper dahil ito ay napakalino naman sa Biblia. At dapat ito sa ganitong klase ng mga intensified support system natin, nagiging healing at therapeutic, it should be characterized na tinatawag pala natin na safe spaces. Mga puwang ito at mga pagkakataon that we can be ourselves. We can be brutally honest. We can be emotionally naked but not necessarily be ashamed. It's almost seemingly impossible to achieve pero kung lahat tayo magkakasundo, we can really bring our personality there, our pains, our agonies, our joys, our victories. Can you imagine what kind of community pwede nating mabuo? Sa church, sa school, sa ating mga tahanan, sa ating mga workplaces, at ma-realize natin, we are not an isolated case. Pare-pareho tayong lumalaban, pare-pareho tayong nagpupunyagi, at pare-pareho tayong nakaranas ng tulong at kalakasan mula sa ating Panginoon. So keep our connectivity, intensify our support system as we get to take care of ourselves for God's greatest glory.